Diyos. Amen po. Kahit yung nandito, alam natin na mahal ng Diyos, mahal natin ang Panginoon, kaya nga nandito tayo. Even yung mga nasa labas, mga kapatid, sabi nila, mahal din nila ang Diyos. Amen. Everybody can say that we love Jesus. Amen. But how about the commandments? Paano naman po yung pagsunod? Nagagawa po ba natin? Nagagampanan po ba natin? Amen. Dapat lamang po na ating mahalin ang Diyos dahil ito ang the greatest commandment. Amen? Pero paano naman kung ang pagsunod sa kanyang utos ay doon po tayo bumabagsak? Amen? Siyempre maraming trials, obstacles sa ating buhay. Minsan nanlulupaypay. Hindi natin alam na ang Panginoon lang pala ang solusyon. Amen? Dahil sabi niya sa Matthew 27, Verse 22, Matthew 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi questionable. Amen? Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, binigay niya ang bugtong niyang anak na si Jesus. Amen? Ngayon naman, ang pagtugon ng ating pag-ibig ay kailangan ibigay natin sa Kanya. Ang pag-ibig ay isa sa bagay. Amen. Ang tutugunan po natin, ibig pong sabihin, yung commandments. Hindi lamang po sapat na mahal natin na, yes, I love Jesus. Pero hindi po sapat yun kahit mga kapatid. Kailangan din po natin na i-share yung goodness. Amen? Hallelujah. Sana ako Manong Jeff. Ang pag-ibig ay isa sa bagay na ating magawa para sa Panginoon. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa salita. Amen? Kundi ito ay dapat sinasagawa. Dahil sabi ni Google, love is an action word. Amen? Isang salita na kalakip ng gawa. Ibig sabihin kung mahal mo, ipakita mo. Amen? Paano ibigin ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng paggawa at pagsunod sa Kanyang utos. Amen? Ano po ang dakilang utos? Ang ibigin natin siya at sundin ang Kanyang banal na salita. Ang katuruan. Loving God in loving His people. Ibigin natin ang Diyos na kalakip ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Hindi po pwede na mahal mo lang ang Diyos pero ang kapitbahay mo ay hindi pwedeng mahalin. Amen? Mahalin mo rin siya. Amen? Kasi yun po ang the greatest commandment Yung pangalawa. Ang greatest commandment po is the love the Lord. At ang pangalawa, love your neighbor. Amen? Magpapagamit tayo kay Lord to encourage others. Sa mga nanlulupaypay sa pananampalataya at hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen. Ipahayag ang kanyang banal na salita because that is our calling and that is our duty. Amen. Whether you like it or not, magpi-preaching po tayong lahat. Amen. Hallelujah. Sabi niya po sa John 14:24, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will beloved them and we will come to them and make our home with them. Amen. Sa Tagalog po, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibig sabihin po, tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Amen? Ibig pong sabihin, kapag po may, ibig pong sabihin, ang banal na Espiritu, amen, ang mananahan sa atin kapag may pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Take note po ha, pag-ibig po na nagmumula sa ating banal na Panginoon at ang Holy Spirit po mismo ang mananahan sa atin. Kapag yung pag-ibig po is nanggagaling po talaga sa Panginoon. Amen? Hindi po sa muso, kundi sa puso. Amen po? Amen. At sumunod, sana po ako. Ngayon mga kapatid, pakita nung sa katabi mo, sino nananahan sa kanya? Sino na nasa iyo? Amen? Dahil ang naglilingkod
Dahil naglilingkod po tayo para kay Lord. Si Lord lang. Si Lord lang po ang mas nauuna. Ibig sabihin, ahead. Amen? Ahead po ang Panginoon. Pangalawa na lang po yung mga priorities natin sa buhay. Amen? Minsan nga gusto kong mag-day off. Ate Erin, pwede bang mag-day off naman na alam mo na, chill. Pero hindi pala ganun. Amen? Yung chill na hindi po mag-chill sa yung mag-relax ng mind. Ganun may mga moment po kasi minsan parang may mga gumagabagab. Ayan. Ang hirap maiunaw. Yeah. So mahirap po pero wala po Kapag po talaga ang pag-ibig na ng Diyos ang nanghahari sa atin, talagang you need to follow. Amen? Si Lord lang po ang mas nauuna dahil hindi partial at hindi optional at hindi 50-50 ang paglilingkod. Amen sa Diyos. Bakit mo pa ipagpapalit ang paglilingkod na kay Lord na po ang lahat? Amen. Amen. God is our provider. Amen. God is our great healer. Amen. God is our way maker. Amen. Amen. God is the light of the darkness. Amen. God is working behind our back. Amen. Ibig sabihin nasa kay Lord na ang lahat. Kumbaga, all in one. Amen. Amen. Ang faith lamang po natin, magpakalalim lamang po tayo sa katuruan. Talaga naman po makakadig deeper po tayo sa relasyon sa Panginoon. Amen po. Sa totoo lamang po mga kapatid, sa panahon ngayon masarap matulog kasi malamig. Amen, dahil malamig yung iba lumalabas na ng 10:30. Amen? Tapos pupunta sa church, patapos na yung word. Amen? Tapos pagdating dito, magpipicture. At sasabihin #Happy Sunday, nakapag-church din. Amen? Yun ba ang gusto niyong paglilingkod? Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi ang gusto ng Lord is pinapriority po natin siya. Hindi po ino-optional. Na kapag gusto mo lang, feel mo mag-church, may sasabihin ka kay auntie natin, saka ka lang mag-church. Hindi po ganun ang pag-church. Kasi you come here for God. Amen. You not come here to the sisters. Magpapagamit po tayo sa kanyang ubasan. Yan po talaga ang ating tungkulin. Na naunang tayo po kasi yung unang natawag. Kumbaga tulad ko sa pamilya ko, una akong natawag. Kumbaga kung wala akong kung titigil ako, paano sila? Ako naintindihan ko, paano naman sila? Pupunta ako sa langit, sila saan? Amen? So hindi na po talaga tayo, hindi na po ito biro. Amen? Totohanan na to. Itutodo ko na to. Amen! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Ayan, patapos na tayo. The truth about obedience. Amen! So meron po tayong tatlong points. Amen? The truth about obedience. Number 1, we need to observe ourselves. Hallelujah. Minsan nagiging pundido po tayo sa mga bagay-bagay. Kaya hindi po natin napapagana ang ilaw natin para sa iba. Amen? Para sa akin, minsan, ang harsh kong magsalita, sensitive pala yung katabi ko, sorry naman. Amen? Hindi ko po alam. Diba? Ay, naku Lord, thank you for this word. Hallelujah! Akala po natin, basta ka makapag-church ka lang, ay sapat na at okay na. Nag-amen ka na sa prayer, pero hindi lamang po yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Tayo bilang unang nakapagkilala sa Panginoon, kailangan din po natin i-share yung good news, yung goodness from our Lord Jesus Christ. Amen? Yan po talaga ang ating purpose. Sabi niya sa Matthew 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ibig kong sabihin sa Tagalog, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa
at pupurihin ang inyong Ama na nasa langit. Amen? Kung kinaka-copy-paste po natin ang Panginoon, lubusin na natin. Amen? Hallelujah. Pero paano naman natin ito magagawa? Kung 10 a.m. ka nga, gumising, puro ka murmuring, puro ka pa bebe, may sasabihin si leader mo, marami kang alibay. Amen? Paano kaya? Aray ko po, bato-bato sa langit ang matamaan, magbago! Observe po natin ang self natin, mga kapatid. Sa winning soul po, dahil sayang po ang mga souls, amen, na nakukunik po sa atin. Hindi na po talaga to biro. Tutuhanan na po ito. Amen. Huwag niyo pong sayangin na nandito po kayo sa Hong Kong. You are the one to sitting down there. Amen. Vision. Hallelujah. Na nakikinig sa salita ng Panginoon. And then you are in the process. Soul 1 to Soul 3. Huwag mo naman sayangin. Amen. Kumbaga, magkaroon po tayo ng uuwi tayo ng Pilipinas. This is lagi kong sinasabi sa sarili ko na uuwi ako ng Pilipinas na hindi lamang po kwentong pangkatulong ang aking ikukwento. Amen. Uuwi ako sa Pilipinas na dito ko sa Hong Kong, doon ko nakilala, doon ako nag-process. Amen. Hindi ako uuwi ng Pilipinas na, doon, naggutom ako. Trato ako. Diba? Doon, hindi ako pinasakit ng aking ano. Amen. Kundi ang ikukwento na natin is yung good news. Amen. Yung good news. Amen. Hallelujah. Pero paano naman natin ito magagawa? Amen. Yun nga, kung 10 a.m. ka na gumising, pupunta ka dito, tapos murmuring ka pa, pabebe ka, may sinasabi si leader, alibay. Amen. So, we are not just playing, ano. Ikaw talaga yon. Para hinahanda ninyo. Ang duty po natin is to observe ourselves, kaya the Lord will fight for you. Kung may mga nararamdaman po tayo, may mga nasagi man dyan ng ego. Amen? Kasi minsan, ganoon tayo na hindi naman sinasadya ni katabi, pero sumagi akala mo ikaw, yun na yung dahilan para hindi ka mag-church kasi sabi niya, sinabi niya. Pero ang totoo, sensitive ka lang yung oras na yun. Amen? Sensitive ka lang yun. Analyze yourself kasi minsan, baka naman nagiging sensitive ka, baka hindi ka naman nag-pray kasi kaninang umaga. Amen? Alam niyo kapag hindi po talaga tayo nakakapag-pray or nakikipag-connect kay Lord, talaga pong nagiging sensitive po tayo. Amen? Madaling pasukin ang kalaban. That, lagi nga sinasabi ni Nanang na nagiging sensitive, no? Yung isang... Hallelujah! Sabi nga niya doon sa Exodus 14, verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. Amen? Hallelujah! Sa points number 3, the truth about obedience, stop comparing. Number 2, sorry. Stop comparing yourself. Excited nang matapos. Ano? Stop comparing yourself. Alam po natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan at kanya-kanyang kakayanan. Kapag ang Diyos ay nananahan na po sa atin, tayo ang taga-encourage sa kanila. Amen. Hindi tayo taga-discourage, ha. Tayo ang taga-encourage. Amen. Pag may nananamlay sa pananampalataya, we are the agent of change to them. Change them. Amen. We are the pillars to support one another. I-lift up natin sila kapag may pinagdadaanan. We pray for them because we are here to love one another. A soul winner, we need to keep the soul. Amen? Yun po, ang ang totoong buhay po is napakahirap po mag-disciples. Amen? Napakahirap po. Kasi kailangan mong, alam mo yung, kahit na gusto mo ng, nagagaroon ka na sa disciple mo, pero you need to control din yourself. Kasi nga yung soul, sayang. Amen? Sayang yung soul. So, you need to, wag mong i-compare yung sarili mo doon sa dinidisciple mo. Amen? Kasi kung ikaw, mas malalim yung pananampalataya na, siya ay mababaw ka lang, syempre nasa sensitive na area, so you need it to pray.
Amen? Wag po yung, wag pong ang tawag doon? Wag Baribar. pong, oo, hindi daw po bara-bara ang pagsabi or hindi po siya, Baribar. basta na lang sabihin mo, kasi hindi po tayo talaga pare-pareho. May malalim, may mapag-unawa, may hindi mahirap mag-unawa, may mga sensitive. Amen? So, we need din po to careful. Amen? That's right. Sabi niya sa 2 John verse 1, 2 John 1 verse 16, in this love that the beginning 2 John 1 verse 6, in this love that we walk in obedience to His command. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Amen. Sabi po doon is lumakad po tayo na may pagmamahal. Ang tindi, amen. Lumakad na may pagmamahal, huwag banat ng banat. Save the soul, take action, put love. Amen. Make a move, put love. Amen. If we talk, put love. Ibig sabihin po, lahat na po talaga ng ating ginagawa is may pag-ibig. Amen, may pagmamahal. If we want to winning the soul, talaga pong ang puso po talaga natin, puspusin natin ng pag-ibig mula sa Diyos. That's right. Amen. Napakahirap po talaga, pero yun po ang command. Win souls and make disciples. Amen. How you can win the souls kung talagang napaka-ano mo naman, harsh mo. Amen. Kaya ako yung harsh ko, maliit na lang. Amen, kunti na lang. So, sa points number 3, the truth about obedience, remind yourself. Remind ourselves. Amen? Ugalihin po natin i-remind yung self natin. Minsan nakakalimot po tayo na ilaw pala tayo ni Lord. Amen? Minsan kasi, sige lang, pero minsan dumarating talaga yung area na pag uwi mo na, saka ka lang naaalala na I need to remind myself, ano po ba yung aking nasabi ngayon? Ano po ba yung aking, ano ba nasabi ko kay sister? Ano baka nasaktan ko siya? Amen? Kasi, ang tao po talaga, they are looking po kasi kung yung pagbabago ng isang tao eh. Kumbaga, ang tao po kasi is to see is to believe. Para ma-win mo yung souls. Lalong-lalo na po ang mga kamag-anak natin, yung mga nakakakilala sa atin. Kailangan ka magbago talaga para ma-win mo din yung iyong pamilya. Amen. Hindi naman po pwedeng makapag-win ka kung hindi ikaw nga mismo sa pinipreaching mo, hindi mo kayang ibuhay. Yung binabasa mo, amen? Kumbaga may dapat at hindi na dapat nating ginagawa. Pag disciple ka, gets mo to. Stop saying na tayo ay makasalanan lang. Tao lang tayo at madaling matukso. Yes, tao lamang po tayo. Wala naman pong nagsabi na hindi ka tao. Amen? Minsan kasi pinahahawakan natin yung salita na tao lamang ako, natutukso din. Tao lang ako, nagkakasala din. Kapag po yun kasi ang ating pinanghahawakan, madali na lamang po tayo magkasala kasi alam natin na ang Panginoon kaya niyang magpatawad. Amen? Kaya niyang magpatawad eh. Kasi nga, God is good. Amen. Amen? Pero paano naman kung yun ang panghahawakan? Tao lang ako. Kasi naman, basbaso lang. Pero hindi po yun dapat. Kasi madali kang magkasala. Amen? Ang ilagay po natin, we need to remind ourselves that I am the daughter of God. Ako po ay isang ilaw ng Panginoon upang sa ganun ay maalis ka sa temptation. Kapag kasi ang temptation nandyan, edi, okay lang. Makasalanan naman ako eh. Diba? So madali lamang. Pero kapag inire-remind po natin yung sarili natin na tayo po ay ilaw ng Panginoon, tayo ay ginagamit to winning soul, huwag po yun ang ating ilagay sa mindset natin na tao lamang po ako, nagkakasala din. No, it's not. Yes, amen. Amen for that. Sabi niya nga, hallelujah. Pero tayo po ay believers, Jesus followers,
So, ang dapat pong isipin natin, huwag po natin gawin yung pangit sa mata ng Panginoon at sa mata ng ating mga kapatiran. Amen. We all, i-consider po natin palagi sa mga action natin, kahit na si Lord, yes, si Lord pwede ka siguro mag-alibay sa Kanya kasi wala naman nakakakita. Diba? Pero paano yung katabi mo? Yung mga sisters po natin na minsan talaga is tumitingin na, uy, ang tanda-tanda niya na doon sa church, parang hindi nagbabago. Diba? Hallelujah. So, very, very important, no? Na talagang ibuhay natin yung pag-ibig mula sa Panginoon. Sabi nga niya, amen, upang maiwasan po natin na makagawa ng hindi maganda sa mata ng Diyos at sa tao, dahil ang tunay na disciple gustong magbago at hindi magsasawa na magpapabago. Amen? It's hard, yes, pero pag gagawin mo naman ito, the reward from God is blessing to blessing. Amen? Sabi nga niya sa salita niya sa Kawikaan 7:1-3, aking anak, sa salita ko sana'y ingatan at itanim sa isip at huwag kalimutan. Number 2, ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Amen. So, dapat po pala lahat ng action at moves ay isa sa alang-alang natin na ang banal na espiritu ay nasa atin, nasa puso po natin. Amen. Sa Facebook minsan, gusto mong mag-post, gusto mong magpatama sa mga hindi mo nagustuhan. Pero dahil nga na-disciple ka at may Lord ka, may Holy Spirit sa iyong puso, mas nanaisin mong burahin na lang ito at pray for that soul. Amen. Amen. Ang utos po ay sundin po upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng ating mga mata. Amen. Ang mata po natin kapag yan ay nawala na, hindi na natin makikita ang kagandahan ng mundo. Amen. Tulad po ng salita ng Diyos na kapag nawala na po ito sa atin, hindi na po natin makakamtan ang salvation. Amen. So, patapos na po ako. Nandito na po ako sa conclusion. No turning back. Just follow God wants to your life. If you want abundant life, just do the vision. Amen. No more playing anymore. Hindi na po to laro. Amen. Be light in salt and share the gospel because that is our duty. If we love God, we do His commands. Handang magbago at magpapabago. At gagamitin tayo ng Diyos para din sa mga taong gusto din magbago. Amen? Kasi marami pong soul doon sa Central at sa Tamar na gustong magbago. Tara doon, sama-sama po tayo. Amen? Na magpagamit sa kaharian at ubasan ng Panginoon. Amen? Amen. Glory to God. Sabi nga niya doon, observe yourself. Stop comparing ourselves. Remind ourselves. Amen? Glory to God. Hallelujah. Amen. Let's give a round of applause for the glory of the Lord. Praise God.